blessed evening po sa ating lahat. Nawa, samahan niyo po kami, sama-sama po tayo ngayong gabi na mag-aral ng iyong mga ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sa tuwing ako'y tatayo sa likod ng pulpitong ito, naalala ko yung mga panahon na ako'y isa sa mga tumutuligsa sa nangangaral ng salita ng Diyos. Sa ako'y tumatayo rito, naalala ko na yung aking nagawang mga pagkakamali. Pero pasalamat po ako dahil isang araw, merong isang lingkod ng Diyos na matiyaga, nagpunta sa aming bahay, kahit na hindi ko siya pinapansin, patuloy lamang siya. Kaya papuri po sa Panginoon. Ipapasalamat po ako sa ating Panginoon Diyos. Ginamit niya ang ating mahal na pastor, si Pastor Fernan, upang ako'y makakilala sa kanya. Kaya to Pastor Fernan, thank you, praise God. Alam po natin, lahat po tayo ay nakikilala natin ng Diyos. Hindi po ba? Pero there is a big difference between we know God and we walk with God. Sabi po sa Matthew 15 verse 7, "Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, These people draw it nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me." Marami pong mga tao ang sinasabi na sila ay mga Kristiyano, pero ang totoo, kilala lamang nila ang Diyos. Marami na po akong nakausap, marami akong nakakasalamuha. Nagtatanong sila kung ano na raw ang relihiyon ko. At pinagmamalaki ko naman na ako'y isang Baptist. At ako'y pag nagtatanong sa kanila, kamusta na ba kayo sa inyong pagsimba? Kayo ba'y pumupunta sa bahay simbahan? Noong hindi pa po ito nangyayari itong pandemic na ito, ang sagot nila sa akin, busy. Pero sila naman daw ay nananampalataya. Yan po ang sagot nila. Sagot ko sa kanila, mabuti ang iyong ginagawa. Ikaw ay nananampalataya. Pero tandaan natin, ang demonyo ay sumampalataya rin at may takot pa. Sabi po sa Tagalog, kayong mga mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaiah na nagsasabi, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Sa gabing ito, mga kapatid, siguro maaaring masabi nyo, kung sasabihan ko ang ating message ngayong gabi, maaaring masabi, narinig ko na ito. Maraming beses ko na itong narinig. Pero sabi nga, ang isang bagay, isang katuruan, pag inulit, ibig sabihin, dapat natin bigyan pansin. At bakit inuulit? Siguro hindi natin ito natututunan. Pero hindi po ito ang usapan doon. Hindi yun ang usapan eh. Narinig ko na ito, maraming beses ko na itong narinig. Ang usapan dito, yung bang narinig ko na ipinapangaral sa pulpitong ito ay isinasabuhay ko. Yun ang usapan dito, hindi yung narinig ko na ito eh. Mga kapatid, open your Bible in 2 Corinthians chapter 5. Isang verse lamang po. Sabi po rito, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things becomes new." Kaya't kung sino man ay nakikristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito, sila'y pawang naging mga bago. Siguro, kung ating bibigyan pansin ng ating verse, maraming nasasabi sa inyo, nag-iisip, alam ko na itong ituturo ni Kuya Boy. Alam niyo po mga kapatid, marami sa atin, nung ako'y, ulitin ko lang po, yung aking biyanan, nung sila po'y
nakakilala sa Diyos, pinag-iisipan ko eh. Sabi ko, saan ba kayo nasimba? Born again daw sa born again. Born again. Iniisip ko, yung born again daw yung pangalan ng kanilang church. Iniisip ko tuloy, yung lahat ba na pumupunta roon talagang born again? Born again ang pangalan ng church. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, nais ko na ating pag-usapan, ating talakayin, ang isang aralin na maaari sinabi ko nga na narinig nyo na, maaaring maraming beses na, maaaring na sa buhay na rin natin. Our message tonight ay pamamagatan po nating, are we truly born of the Spirit? Is there an evidence that we are new? Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Ama, Panginoon namin Diyos na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon. Sa gabing ito na muli, patuloy nyo kaming binibigyan ng pagkakataon na kami magkasama-sama, magkatipon-tipon dito sa aming bahay-sambahan. Nagpapasalamat din po kami dahil sa aming mga kapatiran na nanunood ngayon. Nawa, Panginoon, kayo po ang isang sumama sa amin. Kayo po ang kumilos sa aming gagawaing pag-aaral ng iyong mga salita sa gabing ito. Dalangin po namin, Panginoon, na puspusin niyo po kami ng inyong biyaya, ng karunungan, kaalaman, upang sa bawat salita na aming maririnig, na aming mapag-aaralan, ito po ay aming lubos na maunawaan, maintindihan, at aming magamit, Panginoon, sa bawat sandali na pinagkakalooban niyo kami ng buhay. Samahan niyo po kami ngayong gabi. Hinihiling ko po, Panginoon, na linisin niyo po ang nilalaman ng aming mga puso na hindi karapat-dapat sa inyo upang sa aming gagawaing pagsamba, ito'y maging kalugod-lugod. Siyasatin niyo po ang aming mga puso't isipan. Alisin niyo po ang lahat ng karumihan na naririto. Nawa, Panginoon, tulungan niyo kami na maituon ang aming mga pansin, ang aming focus sa aming gagawing paglilingkod. Sana, Panginoon, dalangin namin sa gabing ito na kayo lamang ang tanging aming maitaas, kayo ang aming mapapurihan, tanging pangalan niyo lamang, Panginoon, ang aming maitanghal. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, puspusin niyo po ako ng iyong banal na Espiritu. Kulang po ang aking kaalaman. Hindi po ako magaling mag-preach. Kaya humihingi po ako, Panginoon. Samahan niyo po ako. Puspusin niyo ako ng iyong banal na Espiritu. Gamitin niyo po akong kasangkapan sa paghahayag ng iyong mga salita. At nawa sa bawat salita na lalabas sa aking bibig, ito'y salita na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ang magtagumpay sa gagawin namin ngayong gabi. Ito po ang aming hiling at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. There are many signs of being born again. Are we born again? Born again ba tayo? Wala, si pastor lang. Marami pong sign ang pagiging born again. Para lang po yung sakit. Ang COVID-19, maraming symptoms, pastor, di ba? Anong symptoms? Hindi makatulog, balisa, lakad ng lakad, pabalik-balik, pabangon-bangon sa higaan. Yung ba symptoms? Symptoms na walang pera yon. Pero yung sintomas ng COVID-19, sipon, ubo, sabi nila walang panlasa, walang pang-amoy, masakit ang ulo, nilalagnat. Pero yung po'y sintomas lamang. Sintomas. Ibig sabihin, symptoms, hindi pa po napapatunayan iyan na iyan ay talagang COVID. Ganon din sa ating pananampalataya. Marami pong symptoms, maraming sign bilang tayo ay mga born again or born with the Spirit. Maraming sign. Pero ang tanong, ito po ba ay napatunayan na natin? Nakita po ba ito sa atin? What is born of the Spirit? Sabi po rito, the Scriptures tell us, when we place our faith in Jesus
as our personal Savior, we actually become joined together with Him. We are born of the Spirit and become a new creature. And with the Spirit living and work in us, the old things pass away and the new things come. Kagaya po ng ating text na binasa, kaya't kung sino man ay nakikristo, siya bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, naririto, pawang nagiging mga bago. Ang tao po na kumilala kay Kristo, nararapat na magbago. Pero alam niyo po, hindi po malulubos na tayo kumilala sa kay Kristo. Marami pa po kasi sa atin na kumilala lamang sa Diyos, pero hindi po sila dumadaan sa tubig ng bautismo. Pero ang pagbabautismo ay hindi po nakapagliligtas. Ang bautismo ay isa lamang identifikasyon, isang palatandaan na ikaw ay kumilala kay Kristo. Kung sino man daw ang nakikristo, tayo'y bagong nilalang. Hindi po lahat, alam po natin na hindi lahat na nagsasabi, o marami sa atin na nagkiklaim na tayo'y mga born of the Spirit, o born again, is a genuine follower of Christ. Hindi po lahat na nagsasabing, born again ako, kumilala ako kay Kristo, ako'y Kristiyano, pero hindi po lahat. Hindi po lahat tayo ay talagang follower ni Kristo. Masakit tanggapin, pero yan po ang malungkot na katotohanan. Ayon po, ang nabasa, ayon sa isang survey sa Amerika, natuklasan po na 20% of American professes to be a born again or to be evangelical. And a higher percent claim to be born again. Subalit, mga kapatid, noon sila po'y tatried or sinubukan, na-press. Only about 15% can affirm their most basic evangelical belief. Yan po ay isang problema sa sangkakristyanuhan noon pa, hindi lamang ngayon, kundi noon pa man. At ang bawat isa na nagsasabi, o yung bawat isa na matagal na sa pananampalataya, nagsasabi na kilala ko, alam ko, kung sino talaga ang totoong kumilala at tumanggap kay Kristo. Mga kapatid, sa pagtanggap natin kay Kristo ay mayroong mga symptoms, mayroong pong sign. Wala po ito sa slide, babasahin ko lamang po, tandaan nyo na lamang po yung mga verse na babanggitin ko. Noon tayo hindi tumatanggap kay Kristo, baga tayo hindi tumatanggap, tayo'y karnal. Ibig sabihin, karnal tayo. Malamig. Dahil lahat ay sa atin, puro sa atin, puro sa atin. Noong nakakarinig na tayo ng salita ng Diyos, nahahati yung ating panahon. Nahahati yung ating katawan. Sisimba ba ako o hindi? Nahahati. Para sabihin, we are lukewarm. Parang ganun. Because we are carnal. Pero noon lubos po tayo nakakilala sa Diyos, uminit tayo. Noong tayo uminit, ang Diyos ay pumasok sa ating puso. Sabi po rito, the power of Christ alone can work the transformation in heart and mind that all must experience who would partake with Him of the new life in the kingdom of heaven. Except a man be born again, the Savior has said, he cannot see the kingdom of God. Maliban daw na ang tao pinanganak na muli, ay hindi siya makakakita, hindi siya makararating sa kaharian ng Diyos. In order to serve Him aright, we must be born of the Divine Spirit. This will lead to watchfulness, it will purify the heart and renew the mind, and give us a new capacity for knowing and loving God
it will give us willing obedience to all His requirements. Marami pong sign ang pagiging born again. Pero kumuha lang po ako ng siyam. Sa mabilis na sandali. Maiksi lamang po ang nasa PowerPoint na pag-aaralan natin. 3 lang pong points ang pag-aaralan natin sa PowerPoint sa ating message. Gusto ko lang pong ating alamin ano ba ang sign. Ano ba ang sign ng pagiging isang tumanggap kay Kristo? Sabi po rito, number 1, has a sense of freedom, peace of mind, peace of soul. In Romans 5:1, wala po yan dyan. Sabi po, therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. When a person is at peace with God and his fellow men, he cannot made miserable. He will not display any works of the flesh, but will display the fruit of the Spirit, which is love, joy, and peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, in Galatians 5:22-23. Pangalawa po, na sign ng pagiging isang born again has an experience to love for another. Unawain po natin. Kaya ako po ito binabanggit para tayo sa ating mga sarili. Maating maitanong, nasa akin ba ang sign ng isang pagiging totoong tumanggap kay Kristo? Sabi po sa 1 John 3:14, we know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. When the heart is renewed by divine grace, love is the ruling principle of action. The unconsecrated heart cannot originate it or produce it. It is found only in the heart where Jesus reigns. Matatagpuan lamang natin ito kung saan sa bawat tao na naghahari ang si Kristo. A turning of mind and a heart from the world. Pagtalikod sa kanyang sarili at pagtalikod sa gawain ng kamunduhan. Sabi po sa 1 John 2:15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father not in him. A converted person will have a change of feeling, motives, and action. Yung daw pong tao na nagbago na convert na, dapat po ay nagbabago na ng marami ng pagbabago sa kanyang buhay. It is a taking leave of worldly connection, a separation from their controlling power, influences, opinion, and unholy atmosphere. In His name and His mercy and His merit, bad habit and practices may be overcome. It is impossible for man to overcome without God's strength. Marami po kasi sa atin, kaya tayo patuloy na parang laging talunan kasi palagi nating iniisip, kaya ko to. Ang Kristiyano, hindi nagsasabing, kaya ko to. Kung hindi, sa biyaya ni Kristo, makakaya ko to. Number 5, a frequent instinctive desire to pray. Sabi po sa Psalm 42, as the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsted for God, for the living God. Number 6, an interest in turning to the God words. Yung daw tao na kumilala sa Diyos, na born of the Spirit, has an interest in turning to God's word. In Jeremiah 15:16, thy word were found, and I did eat them, and thy word was unto me the joy and rejoicing of mine heart. The born-again person will enjoy reading the Word of God. It may have been dull and uninteresting before,
his conversion. Noon tayo hindi pa kumikilala, kagaya ko nga, sabi ko, hindi ko nga naiintindihan ko ano ito. Kahit nung ako'y unang-una pala sumisimba dito. Alam niyo, meron akong Bible, maliit. Pag napunta ako dito, kay Ate Libay ko binibigay. Lagay sa bag. Dahil, sa madaling salita, parang nahiya ako. Kasi, doon mga panahong hindi pa ako nakakakilala sa Diyos, yan ang trabaho ko, yung manghiya ng tao. Kaya ako po, sa biyaya ng Diyos, ako nagpapasalamat sa Kanya. Number 7, sign of those who born again or born of the Spirit has a growing sensitivity to sin. The closer we come to Jesus, the more closely we will see the purity of His character. The closer we come to Him, the more we will see the terrible sinfulness of sin. The born-again person will have new thoughts, feelings, and motives. The mind will be changed and the conscience awakened. Sign of those who, born again, has an attitude of willing obedience to God. Meron po tayo. Meron pong dapat tayong pagsunod sa Diyos. Sign po ng pagsunod sa Diyos. Sabi po sa Psalm 40, verse 8, I delight to do thy will, O my God, yea, thy law is within my heart. When we truly love God, our love to Him will be manifested by our obedience. Hindi po yung sinasabi nating mahal natin ang Diyos, pero hindi naman natin ginagawa yung gusto ng Diyos. It will be plain and distinct between those who love God and keep His commandment and those who do not love Him and disregard His law and precept. The last has an impulse to witness to others. In Acts chapter 1, verse 8, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witness unto me. When we are Christians, witnessing to others will be our delight. As soon as one is converted, there is a born with him a desire to share and make known to others what a precious friend has found in Jesus. The saving and sanctifying truth cannot be kept silent. He will have to tell others what Jesus has done to us. Mga kapatid, sa mabilis sa sandali, ating pong pag-usapan ang tatlong dahilan, tatlong ebidensya, tatlong katibayan na kung tayo ay pinanganak sa Espiritu, evidence that we are truly born again of Spirit. Number 1, have you experienced real conviction? The medium of communion with God is a growing conviction of faith. Sabi nga po sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. True faith empowers us to increasingly see truth through God's eyes from a divine perspective. In Psalm 34:8, sabi po dyan, we taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. O, tikman at tingnan nyo ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang mga tao na nanganganlong sa Kanya. Mga kapatid, new birth equip us to increasingly taste spiritual truth. And the primary way we taste is through conviction. When the Holy Spirit speaks to us, we see
spiritual truth with God eyes, and conviction is always by product. It is the Holy Spirit who takes the Word of God as the means of driving the sinner out of his sin unto God, and cause that the sinner to see how he has sinned against God, and it is the Holy Spirit who drives him out of the state of sin and bring him to the feet of the Lord Jesus Christ, crying for mercy. In 1 John 3:9, sabi po dyan, whosoever born of God do not commit sin. For his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Ang sino man po daw ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Tanong, mga kapatid, are we seeking to stop sinning, or we have actually stopped? To be born of God means that we have natural power to stop sinning. The Bible never asks, should a Christian sin? Hindi po yan sinasabi ng Biblia. The Bible emphatically states that a Christian must not sin. The work of the new birth is being effective in us. Magiging epektibo lamang po ang ating pagiging Kristiyano, ang pagtanggap natin sa Diyos, when we do not commit sin. Pero nangyayari po ba yun dito? Dahil tayo nasa mundong punong-puno ng kasalanan. It is not merely that we have the power not to sin, but we have actually stopped sinning. Sa ating pong text na binasa, sabi po dyan, whoever is born of God do not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. 1 John 3:9 does not mean we cannot sin. Hindi po sinasabing hindi tayo magkakasala. Ang sabi po dyan, it simply means that if we will obey the life of God in us, kung susundin natin at mamumuhay tayo na kagaya ni Kristo, that we do not have to sin. Tayo po, marami po kasi sa atin ngayon ang nagsasabi. Alam niyo po, marami po ngayon na dating mga nakikita ko ng mga Kristiyano, mahirap din pala, Pastor, napakahirap na yung mga nauna sa iyong Kristiyano, mga nauna. Kasi po yung mga hipag ko, bayo ko, mga nauna sa akin. Ngayon, nung ako na inaan dito, nangangaral ako sa kanila, hindi pa ako nakapagsisimula, ang dami na nilang binabanggit na verse sa Biblia. Ang dami na. Sabi ko, wala pa ako sinasabi, nagsasalita na kayo. Kaya napakahirap yung na tayo yung mangaral, katulad ko sa mga taong nakakakilala sa akin. Mahirap. Mas mabuti pa yung ibang tao na lapitan mo. Di ba? Mas mabuti pa yung ibang tao. Kaya sila hanggang ngayon, may kanya-kanya. Mabuti na lamang si Totoy, ang kanyang pamilya na akay ko, pero marami pa sila na pinapairal ang pride. Sinasabing sila'y born again. Pero nasaan ang pagiging born again? Kagaya rin natin, sinasabi natin na tayo'y kumilala sa Diyos. Tinanggap natin si Kristo. Sabi nga, di ba tayo, pag tayo immerse sa tubig, ibig sabihin noon, yung ating kasalanan ay inilubog, namatay na kasama ni Kristo, at nang tayo tumayo, tayo hindi na iyon, kundi tayo, hindi na tayo, kumbaga bago na tayo. Kaya ang tanong natin, meron ba na bago sa aking buhay simula nang ako'y kumilala sa Diyos? Number 2, evidence. If we are truly born of the Spirit, has something
happen in your heart? The location of interaction with God is the heart, puso. It's not simply the mind. In the work of sanctification, God never bypass the mind because the intellect is crucial. Mahalaga po ang talino. Although the conviction that point to a new birth passes through the mind, however, it occurs in the heart. Sa puso pa rin po. Puso. Sa puso natin nangungusap ang Diyos. Sabi po sa Romans 10:10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sapagkat ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag ng ikaliligtas. Sabi po ni Charles Spurgeon, faith is the candlestick which hold the candle by which the chamber of the heart enlightened. Ang pananampalataya po raw ay isang candlestick. Hindi mismo yung candle, yung tumutusok doon sa candle. That which hold the candle, but by which the chamber of the heart enlightened. Mga kapatid, before our conversion, bago po tayo nakakilala sa Diyos, our heart, ay nandoon po tayo, ang ating puso, ay nakatuon lahat sa material na bagay. Sa material na kayamanan, popularity, entertainment, or career success. Hindi naman po masama iyan. Pero nung tayo naligtas, nung tinanggap natin si Kristo, kumilala tayo sa Kanya, kinilala natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, after conversion, we are increasingly into God Himself. Increasingly, He becomes our heart delights. In Jeremiah 24:7, and I will give them a heart to know me that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God. For they shall return unto me with their whole heart. Mga kapatid, another question. Is our knowledge of Jesus is the result of our own internal spiritual perception? Or it is only what we have learned through listening to others? Is there something in our life that unite us with the Lord Jesus as our personal Savior? To be born again means that we see Jesus. Kung tayo po'y talagang ipinanganak na muli, dapat nakita natin si Kristo. Tayo namumuhay ng hindi na sa atin. Tayo'y bago. Pero ano po ba ang pinamumuhay natin ngayon? Sinatawag natin siya ating Panginoon. Panginoon na tagapagligtas. Panginoon na tagapagligtas ba o tagapagligtas lamang? Kasi kung siya ating Panginoon, siya ating sinusunod. Ang Panginoon sinusunod, di ba? Bakit tinatawag natin siyang Panginoon pero sinusunod pa rin natin yung kagustuhan ng ating puso? Kaya nga, pag tinanggap natin si Kristo, dapat tapat sa ating puso. Kaya sabi ko nga, yung born again, hindi pala basta-basta yung pagsabing born again ka. Hindi dapat basta-basta. Kasi born again ka na, pinanganak ka ng muli sa Espiritu. Pero yung iba kasi, marami, ginagawa na lamang nilang ang kanilang bahay, sambahan ay born again church. Hindi po ako humuhusga. Hindi ko hinuhusgahan kahit sino nakikita ko. Sumamba siya kahit saan, wala naman po sa akin. Dahil tayo mismo, ako mismo hindi ko alam kung ano ba ang tingin ng Diyos sa aking ginagawang pananampalataya. Makikita lamang natin, pwede lang tayo magsabi kung ano ba ang ebidensya na nakikita natin mula sa sinasabi natin o sa sinasabi ng mga tao
na nagpo-profess na sila'y mga Kristiyano. Sa gawa po natin iyan makikita. Marami tayong makikita, mayroon tayong mga kapatiran, hindi man sila umaatin. Huwag natin lang husgahan. Dahil hindi natin alam kung sila, bagamat nasa bahay, pero marami pong nasa bahay, sana naman po kayong mga nasa bahay, na aming mga kapatid, nakikita ko po kayo sa lansangan, nakikita ko kayo sa mga department store. Sana naman po makita namin kayo dito sa ating bahay-sambahan dahil maluwag na. Huwag na po natin gawing dahilan. Huwag na natin gawing dahilan ang pandemic na ito dahil ito po ay hindi natin alam kung kailan matatapos. Hindi natin alam kung hanggang saan ito. Pero sa tagal-tagal nating ito na nangyayari ito sa atin, hindi ba natin natatanong sa ating mga sarili, ano na ba ngayon ang estado ng aking pananampalataya? Yung bang pandemic ay nagdulot sa akin para ako'y manghina, matuon ang aking pansin doon sa mga bagay na aking pangangailangan. Ganyan na po lahat kasi nangyayari ngayon eh. Papaano kami, saan kami kukuha ng aming kakanin? Ang masaklap, hindi man dito sa atin, maraming Kristiyano ang nakikita ko na imbis na tayo ang tumulong, na sila yung nakikita natin parang hirap na hirap. Bakit? Kasi sinasabi lamang natin na tayo'y Kristiyano pero wala tayong pagtitiwala sa Diyos. Dapat kung tayo'y sinasabing Kristiyano, kinilala natin si Kristo, tayo'y Kristiyano, dapat nagasunod tayo ni Kristo. Kung tayo naniniwala sa Diyos, dapat wala tayong pag-aalinlangan. Dapat kung tayo naniniwala sa Kanya, tuloy-tuloy, buo ang ating pananalig sa Kanya. Alam nyo, sa pandemic na ito, dumaan na ito, hindi ko po sinasabi na ako'y matatag sa pananampalataya. Pero alam nyo, bagamat ako'y marami kakulangan, napakabuti ng Diyos. Ang ibang tao, hirap na hirap ano lalabas. Yung may trabaho, napatigil sa pagtatrabaho. Hindi makalabas. Maging tayo, di ba, si Pastor Jairo, hindi nga makapunta sa Imus doon dahil hindi makalabas. Pero alam nyo, dumating sa akin ang opportunity na tinawagan ako. Sabi ko, Lord, sabi ni Mrs., tanggapin mo na. Sabi ko, teka, kakausapin ko muna yung kumukuha sa akin. Alam nyo, kasi kung tayo'y Kristiyano, opportunity yan. Kasi wala na talaga tayo, kumbaga nasa pandemic tayo. Matakin mo, ako naman pwedeng, nakakaalis ako eh. Dala ko sa sakyan ko, baga walang harang. Hindi ako, yung iba hindi makalabas. Pero ako kung kailang pandemic, saka ako nakakalabas. Di ba? Pero sabi ko, teka muna, kinausap ko lahat sila sa bahay. Alam nyo, yung matagal ko ng trabaho, itong trabahong ito ay hindi ko hawak ang oras ko. Alam nyo, sabi ko, magpe-pray ako sa Diyos. Sabi ko sa kanila, tatawagan ko yung kumukuha sa akin. Alam nyo, ginawa ko mga kapatid. Sabi ko, Ma'am, 1 taon na nakalilipas nung tayo huling nag-usap. Napakarami na pong pangyayari. At sa pinakamahalagang pangyayari yan, ako po ay mayroong ministeryo sa aming church. Minsan, naisasama ako ng aming pastor paglabas ng bansa. Meron kaming schedule ng preaching. Friday, noong hindi pa nangyayari ito doon sa bunga, may prayer meeting kami. At minsan, may plano pa po kami na baka kami mag-ikot dito sa atin, dito sa Pilipinas. So, sa Metro Manila, o sa ibang lugar sa Pilipinas. Baka ako, ma'am, ay makasira lamang. Baka makasira ako sa trabahong ibibigay nyo sa akin dahil hindi ko pwedeng pabayaan ang nasimulan ko na. Hindi yung malaking sweldo. Hindi malaking sweldo.
Dahil ako naman parang nag-a-advise lamang doon. Hindi malaking sweldo. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Siniling ko sa Diyos. Kung ito'y kalooban mo. Pero kung ito'y makasasagabal sa aking paglilingkod sa iyo, hindi ko ito tatanggapin. Kayo na, Panginoon, ang bahala sa akin. Tinawagan ko yung ma'am, tinext ko. Sumagot siya. Sabi niya sa akin, Chief, walang problema. Gawain mo. Kung may aalis kayo, sabi ka lang. Pero ganun pa man, siyempre, may pagkakataon. Pero sinabi ko sa kanya, ma'am, pagka ako'y kailangan, pwede talagang, hindi ako pupunta dyan, sabi ko. Kaya ang ibig kong sabihin, mga kapatid, hindi lamang dapat Kristiyano tayo sa salita. Dapat kung tayo Kristiyano, inuuna natin. Kung ikaw ay magkakaroon ka ng trabaho, isipin muna natin. Ito bang trabahong ito ay makaaagaw ng atensyon sa akin para ako'y maglingkod sa Diyos? Mga kapatid, hindi ako banal. Hindi po ako matalinong tao. Pero napakabuti ng Diyos sa akin. Kailanman sa pandemic na ito, hindi ako nag-isip, ano ba ang aking kakainin? Dahil meron akong Diyos. Kahit ang mga kasama ko sa bahay, namumroblema. Bakit ko sinasabi ito, mga kapatid? Unti-unti sa ating buhay, dapat magkaroon tayo ating panindigan. Kung totoo tayo'y Kristiyano, unahin natin ang Diyos. Sundin natin sila. Number 3 and last. Evidence if we are true, born again, born of the Spirit. Sabi po dito, has believing in Christ change you? Yung bang ating paniniwala sa Diyos nagpabago sa atin? Nabago ba tayo? May nagbago ba sa atin? Sabi po sa Galatians 2:20, sa Tagalog na lang po natin babasahin, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay kung hindi si Kristo. Ang nabubuhay sa akin at ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili sa akin. Alam nyo, nung nabasa ko yung Biblia, ang buhay ni Apostol Pablo, hanggang sa siya namatay, siya po ay nakatanikala at siya may gwardiya. Binabantayan po siya. Pero kailanman hindi siya sumuko. Yung dating siya'y masama, noong siya'y nakakilala sa Diyos, ibinigay niya ang kanyang buhay sa Diyos. Kung maaari nga lamang, sabi nga ni Pastor, sabi ni Apostol Pablo, ako'y sumadyos na. Pero nalilito siya dahil marami pang pwedeng pa siyang magawa dito sa mundong ito. Mga kapatid, kung tayo tumanggap sa Diyos, kasama natin si Kristo, dapat kung ano man tayo noon, ito'y nasama na sa pagkapako sa kamatayan ni Kristo. Dapat hindi na tayo ang nabubuhay. Mahirap gawin. Pero kung totoo tayo na tayo nananalig, naniniwala sa Diyos, bagamat may mga pagkakataon na tayo'y ginugulo ng kaaway, huwag tayo magpatalo, mga kapatid. Ang ating pananalig kay Kristo, ipakita natin ito na tayo ay may pagbabago. If you and I really considered ourselves crucified with Christ, and our motto was, I no longer live, but Christ lives in me. When we truly die to self, we no longer worry about whether or not we're getting respect for who we are and what we do.
Alam nyo, marami pa rin kasi sa atin na mga nagdilingkod sa Diyos, ang hinahanap yung pagpupuri. Sabi nga, narinig kay pastor, may mga nagtatampo dahil hindi mo man lang nabati, hindi mo napuri sa kanyang ginawa. Alam niyo mga kapatid, sa ating ginagawa nitong, sa ating miski siya ginagawa ko ngayong ito. Ako po, ang trabaho ko lamang ihayag kung ano itong sinasabi ng Biblia. Hindi naman tayo, hindi kayo ang aking audience dito. Diyos ang audience. Sa lahat ng ating ginagawa, Diyos. Kaya bakit tayo maghahanap ng papuri? Bakit kailangan pa tayong tumarbaho, maglilingkod tayo, pero kinakailangan naghahangad tayo, maghintay tayo ng puri, ang galing mo naman. Hindi na po dapat tayo ganon. Dahil si Kristo na ang nabubuhay sa akin, ang sabi ni Apostol Pablo. At ang buhay na ikinabubuhay niya ngayon, sa laman ay kinabubuhay na niya sa pananampalataya. We would not be bothered by misunderstanding that cast us in a bad light situation and that to our disadvantage. Circumstances that humiliate us, jobs that are beneath us, or rumors that are untrue. Being crucified with Christ means our name is His name. This has one consistent effect. It motivates us to be like Christ in holiness and righteousness. New birth and spiritual fruit cannot be separated. Yung pong pagkakilala kay Kristo, sabi ko lagi pong, kaya iniisip ko rin sa akin, bakit maraming tao parang matamlay, mainit, matamlay sa pananampalataya. Huwag natin pong pagtalunan na yung sinasabi ni Apostol Pablo na hindi sa gawa kaya naligtas ang tao. Marami po kasing nag-iisip ng ganyan, bakit nagko-conflict? Alam nyo, ang Biblia, hindi po yan kailanman nagka-conflict. Sabi ni Apostol Pablo, dahil sa biyaya ng Diyos tayo naligtas, hindi sa gawa. Hindi sa mabuting gawa, hindi po rin ikaw mapagkawang gawa, hindi kayo dahil mabuti. Pero bakit ang sabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay? Hindi po yan magkakontra, mga kapatid. Huwag po yan maging dahilan sana na pag-iisipan natin, bakit ganon? Alam niyo po, ang turo ni Apostol Pablo ay para tayo magkaroon ng matatag na pundasyon sa ating pananampalataya, sa ating buhay Kristiyano, the foundation of faith. Ang turo naman ni Santiago is the fruit of our faith, the fruit of salvation. Kaya mga kapatid, kung sinasabi natin na tayo na kay Kristo, dapat nabubuhay tayo ng kay Kristo. We will close with some question. Am I truly changed? Do we love and trust Christ more today than 20 years ago? Yes, I know we have doubts. All Christians do at one time or another, but has our view of Christ changed? Dapat meron po tayong pagbabago. Sa pagkakilala natin kay Kristo, dapat tayo may pagbabago. Do we increasingly want to imitate Him? Has He become the treasure in the field for which we would sell everything? Are we changing? I'm not asking if we are perfect. Hindi ko po sinasabing perfecto ka ba? Hindi. But, ang tanong ko ngayon, are we changing? Nagbago ba talaga tayo? Sabi nga, pag nagpipreach si Brother Lito, nagbago na ba talaga tayo o pagkalinggo lamang tayo Kristiyano?
We may be sure that everyone who practices righteousness has been born of Him. Do we handle our money, our time, our gifts differently? Is our speech becoming more godly? Are we more willing to forgive, to love an enemy, to push ourselves out of our comfort zone? Napakarami po sa atin na halos ayaw nang umalis sa kanilalagyan nila. Kung saan na lang sila nagiging komportable, doon na lamang. Kaya po, ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid, ay aking masasabi, hindi lamang to hallelujah. Dapat tayo maging bahagi. Maging bahagi tayo ng lipunan o ng hindi man ng lipunan, maging bahagi tayo ng ating church. Nagampanan natin ang tungkulin ng isang Kristiyano. People born of God feel increasingly and joyfully. They feel their sin more acutely and therefore more dependent upon Christ and His grace. Sana sa gabing ito, mga kapatid, ating matanong ang ating mga sarili. Tinanggap ko si Kristo sa aking buhay. May nakikita bang ebidensya sa aking pagiging isang bagong nilalang? As we born of the Spirit, do we experience the real conviction? Is there something happen in our heart? Has believing in Christ changed us? Mga kapatid, ito po ang mga katanungan na ating iiwanan ngayong gabi. Kayo lamang po, tayo lamang ang pwedeng sumagot niyan. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang mga salita na aming narinig ay tumimo sa aming puso. Ito po'y aming maunawaan. Panginoon, nawa sa aming pag-aaral na ito, tayo lamang po ang siyang tanging aming napasalamatan, kayo ang aming naitanghal, at kayo ang aming napapurihan. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po ay naging kalugod-lugod at naging katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon, ang aming alay na pagsamba ngayong gabi. Maraming salamat po. Kayo po ay isang patuloy na manguna, kumilos sa aming buhay. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.